Telepono, ang lahat po ay sumabay sa pambungad na awit. Umawit ang bayan ng poong mahal, ng himig ng kagalakan. Ang bawat isa'y may handog na taglay sa pagsilang ng Panginoon. Halina't magdiwang sa Diyos na banal, purihin siya't awitan. Kanyang kaluwalhati ay ihayag sa ating tuwa't kagalakan. Sa ngalan ng Ama, ng Anak, at ng Espiritu Santo. Amen. Ang pagpapala ng ating Panginoong Hesukristo, ang pag-ibig ng Diyos Ama, at ang pagkikipagkaisa ng Espiritu Santo, naway laging sumainyong lahat. At sumainyo rin. Magandang tanghali po sa inyong lahat. Magandang tanghali po, Padre. Araw po ng Biyernes, unang Biyernes ng buwang ito, pagkabagong taon, at sa banal na misang ito'y isama po natin ang ating mga daladalang kahilingan upang tayo'y maging marapat gumanap sa banal na pagdiriwang, ating aminin ang ating mga kasalanan. Inaamin ko sa makapangyarihang Diyos at sa inyo, mga kapatid, na lubha akong nagkasala sa isip, sa salita, at sa gawa, at sa aking pagkukulang. Kaya isinasamo ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyo, mga kapatid, na ako'y ipanalangin sa Panginoong ating Diyos. Kaawaan tayo na makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan, at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kawan mo kami. O Panginoon, kawan mo kami. Kristo, kawan mo kami. O Kristo, kawan mo kami. Panginoon, kawan mo kami. Panginoon, kawan mo kami. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, liwanagan mo ang aming kalooban sa sinag ng iyong kariktan upang matutuhan naming sambahin ang manunubos at mapakinabangan namin ang kanyang kaloob sapagkat siya ang namamagitan kasama ng Espiritu Santo magpa sa walang hanggan. Amen. Pagbasa mula sa unang sulat ni Apostol San Juan. Minamahal kong mga kapatid, ito ang aral na naririnig pa ninyo noong una, mag-ibigan tayo. Huwag tayong tumulad kay Cain. Siya'y anak ng Diablo, pinatay niya ang kanyang kapatid. Bakit? Sapagkat masama ang kanyang gawa.
ngunit matuwid ang gawa ng kanyang kapatid. Kaya mga kapatid, huwag kayong magtaka kung kinapopuotan kayo ng sanlibutan. Nalalaman nating lumipat na tayo sa buhay mula sa kamatayan sapagkat iniibig natin ang ating mga kapatid. Ang hindi umiibig ay nananatili sa kamatayan. Mamamatay tao ang napopuot sa kanyang kapatid. At nalalaman ninyong ang buhay na walang hanggan ay wala sa mamamatay tao. Dito natin makikilala ang tunay na pag-ibig. Inialay ni Kristo ang kanyang buhay dahil sa atin. Dapat din nating ialay ang ating buhay dahil sa ating mga kapatid. Kapag nakita ng sino mang may kaya sa buhay ang kanyang kapatid na nangangailangan at hindi niya ito tinulungan, paano niyang masasabing siya'y umiibig sa Diyos? Mga anak, huwag tayong umibig sa pamamagitan ng salita o wika lamang. Ipakita natin ang tunay na pag-ibig sa pamamagitan ng gawa. Dito natin makikilalang tayo'y nasa panig ng katotohanan at matatahimik ang ating budhi sa harapan ng Diyos sakali man tayo usigin na yon. Sapagkat ang Diyos ay higit sa ating budhi at alam niya ang lahat ng bagay. Mga minamahal, kung hindi tayo inuusig ng ating budhi, panatag ang ating loob na makalalapit sa Diyos. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Ang tugon po sa Salmo, purihin ang lahat ang Diyos, parangalan siyang malugod. Purihin ng lahat ang Diyos, parangalan siyang malugod. Umawit sa kagalakan ang lahat ng mga bansa. Panginooy papurihan, paglingkuran siyang kusa. Lumapit sa harapan niya at umawit na may tuwa. Purihin ang lahat ang Diyos, parangalan siyang malugod. Ang Panginooy ating Diyos, ito'y dapat malaman. Tayo'y Kanya, Kanyang lahat, tayong lahat na nilalang. Lahat tayo'y bayan niya, kabilang sa Kanyang kawan. Purihin ang lahat ang Diyos, parangalan siyang malugod. Pumasok lahat sa kanyang templo na ang puso'y nagdiriwang, umawit na nagpupuri sa loob ng dakong banal. Purihin ang ngalan niya at siya'y pasalamatan. Purihin ang lahat ang Diyos, parangalan siyang malugod. Mabuti ang Panginoon, pag-ibig niya'y walang hanggan. Siya'y Diyos na mabuti, laging tapat kailanman. Purihin ang lahat ang Diyos, parangalan siyang malugod. Magsitayo po ang lahat. Alleluia, 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 alleluia. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. Ang pagpapahayag ng mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Juan. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, minabuti ni Jesus na magpunta sa Galilea. Nakita niya si Felipe at sinabi rito'y, "Sumunod ka sa akin." At si Felipe taga Betsaida,
tulad ni na Andres at Pedro, hinanap ni Felipe si Natanael at sinabi rito'y, natagpuan namin si Jesus na taga Nazaret, ang anak ni Jose. Siya ang tinutukoy ni Moises sa kanyang isinulat sa kautusan at gayon din ang mga propeta. May magmumula bang mabuti sa Nazaret? Tanong ni Natanael. Sumagot si Felipe, halika't tingnan mo. Nang malapit na si Natanael ay sinabi ni Jesus, masdan ninyo ang isang tunay na Israelita. Siya'y hindi magdaraya. Tinanong siya ni Natanael, paano ninyo ako nakilala? Sumagot si Jesus, bago ka patawagin ni Felipe, nakita na kita nang ikaw ay nasa ilalim ng puno ng igos. Rabay, kayo po ang anak ng Diyos, kayo ang hari ng Israel, wika ni Natanael. Sinabi ni Jesus, nananampalataya ka ba dahil sa sinabi ko sa iyong nakita kita sa ilalim ng puno ng igos? Makakikita ka pa ng mas higit sa mga bagay rito. At sinabi niya sa lahat, tandaan ninyo, makikita ninyong bukas ang langit at ang mga anghel ng Diyos ay manhik manaog sa kinaroroonan ng anak ng tao. Mga kapatid, ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Maligayang pagdating sa pambansang dambana at parokya ni Santo Padre Pio. Nasa panahon pa rin po tayo ng Kapaskuhan hanggang sa linggo na ipagdiriwang po natin ang kapiyastahan ng pagpapakita ng ating Panginoon o yung solemnidad ng Epipania. At pagkatapos nito, susundan ito ng kapiyastahan ng kanyang pagbibinyag at papasok na po tayo sa karaniwang panahon. At ito na yung pagpasok ng ating Panginoon sa kanyang public ministry. Sisimulan ng ating Panginoon right after nang siya'y mabinyagan ang pagtuturo sa mga tao patungkol sa kaharian ng ating Panginoon. Kahapon, ang tinawag ng ating Panginoon sa pamamagitan ni Juan Bautista, ang ating main character, dinala niya ang kanyang dalawang alagad sa ating Panginoon, na sinabi ni Juan Bautista na ito ang kordero ng Diyos. Noong Adbyento, parati nating binabanggit si Juan Bautista, subalit ang kanyang gampanin noong Adbyento ay para ipaghanda ng daraanan ng ating Panginoon. Kaya nga noong magpasugo ang mga Pariseyo nang itanong kung sino siya, siya ba ang Mesiyas, siya ba ang propeta, siya ba si Elias, simple lang na sinagot ni Juan Bautista ang mga katanungang ito. Ang sabi niya ay, ako'y isang tinig na sumisigaw sa ilang, tuwirin ninyo ang daraanan ng Panginoon. Subalit ngayong Kapaskuhan na po, iba naman po ang ginagampanan ni Juan Bautista. Dinadala niya ang kanyang mga alagad sa ating Panginoon para ipakilalang ito nga ang Mesiyas na isinugo ng Ama. Ito ang Mesiyas na kanyang ipinaghanda lamang. At siya'y mawawala, si Jesus ang magiging sentro at hindi si Juan Bautista ang magiging sentro ng pag-inog ng mundo, kung hindi ang ating Panginoon. At ito din ang isinulat ni Pablo sa kanyang sulat sa mga taga-Kolosas, nang sabihin ni Pablo na nilikha ng Diyos ang lahat ng bagay sa pamamagitan ni Kristo dahil sa Kanya at sa Kanya. Ito ang paglikha. Kaya nga, siya po ang salitang nagkatawang tao. At sa Kanyang pagkakatawang tao, nakipamuhay sa atin para ituro ang kaligtasan. Kung kahapon ay tinawag si Juan, si Andres, at sa pamamagitan naman ni Andres
ang kapatid ni Andres na si Simon, na pinangalanan ng ating Panginoon. Sabi ng ating Panginoon kahapon, pangangalanan kitang Cephas, na ang ibig sabihin ay Pedro. Kaya simula kahapon na tinawag ng ating Panginoon ang kapatid ni Andres, na binyagan si Simon Pedro, hindi na lamang po Simon kung hindi Pedro. Ngayon naman ang tinawag ng ating Panginoon sa Ebanghelyo ay dalawang alagad niya. Si Felipe, hinanap ni Jesus si Felipe, at si Felipe naman hinanap niya si Natanael, at si Natanael ay, ang ibang pangalan ni Natanael ay si Bartolome. Bali, 5 na po ang alagad ng ating Panginoon simula kahapon. Si Juan, Andres, si Simon Pedro, at ngayon si Felipe at si Natanael. Alam natin na 12 apostoles, 12 disipulo ang tatawagin ng ating Panginoon. At sa araw na ito, panglima, ito si Natanael. At makikita po natin ang conversation ng dalawa. Kung papaanong kahapon ay tinanong ni Andres, saan po kayo tumitira, Panginoon? Patungkol sa ating Panginoon. Ano ang sagot po ng ating Panginoon? Halika at tingnan mo. Ngayon, si Felipe ang nagsabing, nung tanungin ni Natanael, mayroon bang manggagaling sa Nazaret na mabuti? Ano ang sagot ni Felipe kay Natanael? Halika at tingnan mo. Parihong sagot ng ating Panginoon at ni Felipe. At iisa ang paanyaya. Kailangan nating makita at maranasan ang ating Panginoon. Hindi po pwedeng sabihin natin na kagaya ng mga ginagawa ng karamihan, lalong-lalo na yung mga tatay, yung mga lalaki. Sasabihin ay magpapadala na lamang ng kandila sa kanilang nagsisimbang regular na asawa, at sasabihin, ipagtirik mo na lang ako ng kandila. Para bagang ipinapaubaya natin ang ating pananampalataya at personal na pagkakilala sa ating Panginoon sa mga taong mga banal na ating mga mahal sa buhay. Sasabihin natin ay, nandiyan naman ang aking lola, parating nananalangin, parating nagsisimba, okay na yon. Kahit hindi na ako magsimba, mayroon nang mananalangin sa akin. Sasabihin naman ng isang asawa, nandiyan ang aking misis, magaling yan magrosaryo, magaling manalangin, linggo-linggo nagsisimba. Tama na yon. Kahit hindi na ako pumunta doon, dahil mayroon nang mananalangin sa akin, mayroon nang babak up sa akin patungo sa langit. Hindi ganon ang pananampalataya. Hindi po natin pwedeng i-delegate ang ating relasyon sa Diyos. Ito'y personal na pagkilala sa Kanya. Kaya kahit po kayo'y mayroong mga kaibigang mga obispo, mga banal na pari, kung mismo kayo ay ayaw ninyong makipagniig sa Diyos, wala rin po yun. Tutulungan lang kayong manalangin. Yes. Dahil mayroon pong kapangyarihan ang intercessory. May kapangyarihan ang panalangin na kung saan ay mismo ang ating Panginoon ang nagturo nito na magpanalanginan tayo. Subalit ang pakikipagrelasyon sa Diyos, kailangang personal. Personal na makilala natin ang Diyos. Kaya nga, doon sa mga sagot na iyon, mula pa kahapon, come and see. Sana'y pagsikapan natin na makilala natin ang ating Panginoon, makita natin ang ating Panginoon. Nang sa ganon, tayo rin ay maging instrumento para ipakilala ang ating kapwa. Ito ang nangyayari sa mga pagtawag ngayon, simula pa po kahapon. Si Andres naging instrumento para tawagin ang kanyang kapatid na si Pedro. At alam natin na ito ang pipiliin ng ating Panginoon sa pagtatatag niya ng kanyang simbahan. Nang sabihin ng ating Panginoon, at ikaw, Pedro, sa ibabaw ng batong ito, na si Pedro ang kahulugan noon, itatatag ko ang aking iglesia, at walang sino mga makapananaig sa kanya, kahit ang kamatayan.
parang channeling ang pagtawag ng ating Panginoon. Hindi sa pamamagitan lamang ng ating Panginoon, kung hindi ginamit rin ng Panginoon ang ibang alagad para magtawag ng kanyang mga alagad. Ganito rin po ang ibinibigay sa ating misyon ng ating Panginoon. Sana maging instrumento ang bawat isa para maakay, lalong-lalo na yung mga kapatid nating hindi kumikilala sa Diyos, naway maging dahilan tayo, maging instrumento para makilala nila ang ating Panginoon. Amen. Para sa maghahandog ng sobre, pakihulog na lamang po sa buslo. Sanggol, anak ng Birhen, ang siyang isinilang ngayon sa Belen. Kulot niya ay kaligtasan at kapayapaan sa sanlibutan. Magsitayo po ang lahat. Manalangin kayo mga kapatid upang itong ating paghahain ay kalugdan ng Diyos amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan, sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, tanggapin mo ang aming inihahaing mga alay upang ang pag-ibig mong aming ipinagdiriwang ay siya namin ngayong mapagsalusaluhan sa pamamagitan ni Hesu Kristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumayin niyo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Tinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya'y pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan sa pamamagitan ni Hesu Kristo na aming Panginoon. Dating lingid sa amin, naging hayag na kapiling. Dating kapiling mong ngayoy naging kapwa namin. Sa amin ay nakikisama siyang mabuti, upang sa piling mo ay maitampok niya kami. Ang sangkatauhang nawalay sa iyo noon ay kanyang ipinipisang muli sa iyo ngayon, upang ang napinsala noong sanlibutan ay magkaroon ngayon ng bagong kaayusan. Kaya kaisa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo, nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, 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 ang Panginoong Diyos, na makapangyarihan, ang Diyos ng mga hukbo. Lupa't langit ay napupuno ng kadakilaan mo. Hosana, Hosana, sa kaitaasan. Pinagpala ang naparirito sa ngalan ng Panginoon. Hosana, Hosana, sa kaitaasan. Kung hindi
hindi kayang lumuhod, manatili pong nakatayo na may paggalang. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan, kaya't sa pamamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang mga kaloob na ito upang para sa amin ay maging katawan at dugo ng aming Panginoong Hesukristo. Bago niya pinagtiisang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kanya, pinaghati-hati niya iyon, iniabot sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at kanin, ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo." Gayon din naman nang matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis at muli kanyang pinasalamatan. Iniabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo ng bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alala sa akin." Ang misteryo ng pananampalataya. Aming ipinahayag na namatay ang iyong anak, nabuhay bilang Mesiyas, nabuhay bilang Mesiyas, magbabalik sa wakas at magbabalik sa wakas upang siya ay mahayag sa lahat. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya't iniaalay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kami magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Amalingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig. Kaisa ni Francisco na aming Santo Papa, ni Gilbert na aming Obispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay nang may pag-asang sila'y muling mabubuhay. Gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kaawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan mo't magindapatin kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaisa ng mahal na Birhing Maria na Ina ng Diyos, si San Jose, ang kanyang banal na esposo, ang mga apostol at ang lahat ng mga banal, si Santo Padre Pio na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo. Maipagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Hesukristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos Amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Sa tagubilin ng mga nakagagaling na utos at turo ni Jesus na Panginoon natin at Diyos, ipahayag natin ng lakas loob.
ngayon ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala para ng pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kaming ipahintulot sa tukso. Iadya mo kami sa lahat ng masama. Hinihiling naming kami adya sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan, samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming sa Jesucristo. Sapagkat iyo ang kaharian, kapangyarihan at kapurihan, ngayon at magpakailanman. Ngayon at magpakailanman. Panginoong Hesukristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming mga pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon naway laging sumainyong lahat. At sumayin niyo rin. Magbigayan po tayo at maghangad ng kapayapaan sa isa't isa. Kordero ng Diyos na nagalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nagalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nagalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Kung hindi kayang lumuhod, manatili pong nakatayo na may paggalang. Mga kapatid, na ito ang ating Panginoong Hesus, ang kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan. Mapapalad po tayong inaanyayahan sa kanyang banal na piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Ang katawan ni Kristo. Amen.
clouds of flames, and the mountains will reply, echoing their joyous strain. Gloria in excelsis Deo. Gloria in excelsis Deo. Self-persuade this jubilee, while your joyous strains prolong. Sing what may the tidings be, which inspire your heavenly song. Gloria in excelsis Deo. Gloria in excelsis Deo. Come to Bethlehem and see Him whose birth the angels sings. Come adore on bended knee, Christ the Lord, the newborn King. Gloria in excelsis Deo. Gloria in excelsis Deo. Ang isasagawang second collection ay ginagamit sa patuloy na pagpapaunlad ng parokya at pambansang dambana ni Santo Padre Pio. Salamat po sa inyong handog. Gloria in excelsis Deo. Gloria in excelsis Deo. Sing within Immaculate, Jesus, Lord, heaven and earth. Mary, Joseph, lend your aid, with us sing our Savior's birth. Gloria in excelsis Deo. Gloria in excelsis Deo. Tayo po ay magsitayo. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, ang ipinagkaloob mong aming pinagsaluhan ay mapakinabangan nawa namin sa araw-araw upang sa pagtanggap namin sa iyong ibinigay, kami pagindapating maging hain sa iyo kailanman.
sa pamamagitan ni Hesu Kristo, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Panalangin ng pagtitiwala kay Santo Padre Pio, tayo pong lahat. Padre Pio, taga Petrolcina, monghing banal, pintakasing santo na milenyong kasalukuyan, gabay namin sa pagtahak sa landasing makalangit, takbuhan sa pangailangan, huwara ng pagtitiis. Sa'yo namin inilalapit aming mga kagipitan, sa'yo po ibinibilin kalusugan at kabuhayan. Di man karapat-dapat, kami po ay pagbigyan, bendisyonan at basbasan, maging ganap sa buhay. Lumayo nawa kami, umiwas sa kasalanan, lumapit lagi sa Diyos, maging matatag at matibay. Sa mabuting balita ng pagliligtas, turuan mo kami nawa, sa tuwina ay makinig, magnilay at sumampalataya. Amin pong pakiusap, itong mga kahilingan, puso ay nagsisisi, nagtitikang taimtiman, di na muling magkasala, sunod lagi sa Diyos Amang, kaysa ng Espiritu at ni Jesus na tagapamagitan. Amen. Magsiupo muna po ang lahat para sa ilang patalastas. Una, sa inyong pagdalaw sa pambansang dambana, mangyaring pakaingatan ang inyong mga personal na gamit. Hangad namin ang isang matiwasay at maayos na pagbisita sa National Shrine. Ikalawa, mga kapiyo, kami po ay humihingi na inyong kaunting oras at pakikiisa para sa pagsusulat na inyong mga pangalan at ilang detalye sa ating Pilgrim's Information Record Books na makikita sa paligid ng ating mga simbahan. Ito po ay bahagi ng documentation program para sa pagpapalawig ng mga datos at turismong pangsimbahan at bilang alaala rin ng inyong pagbisita sa pambansang dambana. Para po sa ating mga balikbayan, OFW at mga kasama nitong foreigners, doon po kayo magsusulat sa International Pilgrim's Record Book. Gagabayan po kayo ng ating mga tagapaglingkod. Ikatlo, bukas araw ng Sabado, ika-6 ng Enero, ay unang Sabado ng buwan. Mayroon po tayong prosesyon sa karangalan ng Mahal na Birhen sa ganap na 5 ng umaga. Nasisimulan natin sa may harap ng Fountain of Hope. Ang mga sasama ay inihahanda magdala ng kandila. Ang susunod pong misa ay sa ganap na 2 ng tanghali. Maraming salamat po't mangyaring panatilihin natin ang kalinisan, katahimikan at diwa ng pananalangin sa loob at labas ng ating simbahan. Magsitayo po ang lahat para sa pagbabasbas ng religious articles. Mga kapatid, manalangin tayo sa Diyos Amang makapangyarihan upang tayo'y maging kawangis ni Kristo sa taimtim na pagdalangin sa tulong ng mga larawan at ng mga dasalan. O Panginoong Diyos, Ikaw ang bukal ng lahat ng pagpapala at biyaya. Ibuhos po ninyo ang iyong pagpapala at ang iyong bendisyon sa mga taong ito na nasa iyong harapan, kasama ang kanilang mga gamit sa pananalangin na nagpapaalala ng iyong kabutihan, kabanalan at pagmamahal sa amin, upang ang lahat na dumulog at magdasal ay magtamo ng iyong awa at biyaya. Loobin mong tularan namin ang kabanalan at aral ng Panginoon at ng mga santo magpa sa walang hanggan. Amen. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala para ng pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kaming ipahintulot sa tukso at iadya mo kami sa lahat ng masama. Amen. Aba, Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya. Ang Panginoon Diyos ay sumasa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat,
at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kaming makasalanan, ngayon at kung kami mamamatay. Amen. Papuri sa Ama, sa Anak at sa Espiritu Santo, kapara noong una, ngayon at magpasawalang hanggan. Amen. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala para nang pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kaming ipahintulot sa tukso at iadya mo kami sa lahat ng masama. Amen. Aba, Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya. Ang Panginoon Diyos ay sumasa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat, at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kaming makasalanan, ngayon at kung kami mamamatay. Amen. Papuri sa Ama, sa Anak at sa Espiritu Santo, kapara noong una, ngayon at magpasawalang hanggan. Amen. Papuri sa Ama, sa Anak at sa Espiritu Santo, kapara noong una, ngayon at magpasawalang hanggan. Amen. Papuri sa Ama, sa Anak at sa Espiritu Santo, kapara noong una, ngayon at magpasawalang hanggan. Amen. Aba, Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya, ang Panginoon Diyos ay sumasa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat, at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kaming makasalanan, ngayon at kung kami mamamatay. Amen. Papuri sa Ama, sa Anak at sa Espiritu Santo, kapara noong una, ngayon at magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon At sumayin niyo rin. at pagpalain po kayong lahat ng makapangyarihang Diyos, ang Ama, Anak at ang Espiritu Santo. Amen. Naialay na po ang banal na misa, humayo kayong mapayapa. Salamat sa Diyos. Joy to the world, the Lord is come. Let every receive the King. Let every heart prepare room. And heaven and nature sing. And heaven and nature sing. In heaven and nature sing.